Hello. Yan. At ako po ay nagagalak na ang ilan sa ating mga kapatiran ay narito at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. I-rate natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pagsasabi ng amen. Depende sa lakas. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Yan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 12. Tayo po tayo at sabay-sabay po nating basahin ang Mark chapter 12. Pagkatapos ng John. Joke lang po. Pagkatapos po ng Matthew. Kala ko wala magre-react eh. Dito po tayo sa verses 28. Basahin lang po natin hanggang 31 po. Sabay-sabay po nating basahin Mark chapter 12, verse 28 hanggang verse 31. Diyan na po ba ang lahat? Say amen. Amen. On verse 38, and one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of the all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. And verse 31, and the second is likely, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Tayo po ay manalangin. Our great Heavenly Father, we magnify you this afternoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makapaglingkod at patuloy na makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa hapong ito na lubos na maunawaan ang inyong salita, Panginoon. Hindi po ako worthy na magsalita, Panginoon, but you able me, Panginoon, because of your grace sa amin, Panginoon. At we ask for the Holy Spirit that manguna sa bawat isa sa amin, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Panginoon. At nawa ay marami po kami matutunan sa passage na ito, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan at ang lahat na ito ay dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. I have 10 minutes lang po. Amen. Dito po sa chapter 12, makikita po natin iba't ibang story. Katulad po ng the parable of the husbandman, tribute to Caesar, Sadducees, and the resurrection, and yung the great commandments and question about David's son, and the widow's mite. And makikita po natin sa mga story na to, yung mga Pharisees, scribes, and Sadducees na kung saan hinahanapan nila ang Panginoong Jesucristo ng mali para i-condemn siya. Yun. Ngayon, sabi dito, and one of the scribe came, and having heard reasoning together, and perceiving that had answered them well. So, sabi dito, pag sinabing scribe, sila yung mga tagapagturo ng mga kautusan. Ibig sabihin, mga smart, mga matatalino to pagdating sa law. And nagtanong siya dito, sabi niya, which is the first commandment of all? Ano ba yung commandment? Kasi alam natin this time that ang law dito ay nasa 600 plus law. And tinanong dito ng scribe. Alam yun ng scribe. Kasi alam nila kasi inaral nila yun. And to be specific, 613 law yung meron sa panahon na yon. At tinatanong dito ng scribe na to,
kung ano yung commandments na yon. And sabi ng Panginoong Jesucristo, and Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. And verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Sabi dito, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Mahal po ba natin ang Diyos ng buong puso? Amen. Pero, sometimes, di ba, makikita natin parang yung pagmamahal natin sa gawain, nawawala na. Di ba? Parang, may gawain tayo, kaso wala sa puso. Basta may matapos na lang. Di ba? Mahirap yung ganon. Ang usapan dito, naglilingkod tayo sa Panginoon. Diba? Dapat, nang may buong puso. Hindi yung, kasi minsan, masakit man pakinggan, pero kung buong puso tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo malilate eh. Hindi tayo magmumurmuring, hindi tayo, kikilos tayo ng pusa. Kasi alam natin naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano pa? And with all thy soul, ng buong pagkatao. Ibig sabihin, hindi after ng Sunday, tsaka lang natin mahal ang Diyos. Pagka nakauwi ba tayo sa ating tahanan, nakikita ba sa atin yung tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Baka mamaya, after na to, makita natin yung isang member nasa lotohan, diba? Baka tumama tayo ng loto. Pero mali yun, dapat nakikita sa atin kung paano kumikilos ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. And sabi pa dito, and with all thy mind, ng buong understanding, with all thy mind. Hindi yun mga kapatid na kung kailan lang natin maisipan maglingkod sa Panginoon, tsaka lang tayo maglilingkod. At tsaka ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi siya option. Hindi siya pinag-iisipan, dalawang isip para gawin yung bagay na yun, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat hindi siya option. Kapag yan gawain ng Panginoon, dapat inuuna natin yan. And sabi pa dito, with all thine strength. Nawala kasi yung ano ko eh. Sorry. Yan, buong lakas. Sa lahat ng gawa, dapat may pagsusumikap. Hindi yung, alam natin, with all thy strength. Mamahalin natin ang Diyos with all thy strength, pero inaantok tayo sa preaching. Sarap kasi, aeropon na, no? Sarap matulog eh. Dapat ibinibigay natin ang lahat para sa Panginoon. And makikita natin dito sa verse 31, the second is like namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahal po ba natin ang sarili natin? Yes, mahal natin yung sarili natin kasi alam natin na bumibili tayo na chine-cherish natin yung mga pinaghihirapan natin dito. Bibili tayo ng reward para sa atin. Diba? Mag-rides tayo, pupunta tayo sa ganito para ma-relax. Kasi mahal natin yung sarili natin, kailangan natin ng relaxation. And sometimes sa mga kalalakihan, dahil mahal nila yung katawan nila, mag-gym pa sila, papalaki ng mga muscle, mag-sports, di ba? Para, ang galing na ito sa sports, mga ganon, tipong ganon. And sa mga kababaihan, bumibili tayo ng mga cosmetics, pampaganda, kasi mahal natin sarili natin, di ba? Ngayon, sabi dito, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kung paano natin mahal ang sarili natin, dapat ganun din natin minamahal
yung kapwa natin. Pag sinabing neighbor, hindi to yung mga kamag-anak natin, yung mga kilala natin. Even yung mga hindi natin kilala. Kung ano yung pagmamahal natin sa sarili natin, ganun din dapat yung pagmamahal sa kapwa natin. Pero ang problema, nagagawa ba natin yun? Na mahalin sila. Diba? Yung tipong may chance ka nang mag-share ng gospel sa kamag-anak mo o sa kaibigan mo, kaso natatakot ka, napanghihinaan ka. If you truly love your neighbor, your kapwa, kailangan sabihin natin sa kanila kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. And alam naman natin kung paano tayo minahal ng Panginoong Jesucristo. Diba? Siya ay namatay, siya yung pinahirapan, siya yung pinahiya. Diba? Tapos, ang paglilingkod natin sa Kanya parang easy-easy, parang putyo-putyo na lang. Diba? Parang ang hirap isipin na ganito yung ginawa sa iyo ni Christ, ganito yung ginawa sa atin ni Jesus Christ, pero yung paglilingkod natin sa Kanya, sabi dito sa commandment na ibigay ang lahat. Diba? Hindi natin magawa sa Kanya. Mas nauuna pa rin yung reasoning natin sa sarili natin. Ay, di, tao lang ako. Nagkakamali. Pero hindi yun. Mga believer na tayo. Mga nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Dapat, mas pinupurso pa natin na mas lumalim pa sa salita ng Diyos at mas lumawak pa yung mga ministry natin. And maging encouragement tayo sa bawat isa. And sabi dito sa 32, and the scribe said unto him, well, Master, thou hast said the truth. Ibig sabihin, yung scribe dito, hindi kasi lahat ng scribe ay against sa Panginoong Jesucristo. May mga scribes, Pharisee na gusto yung turo ng Panginoong Jesucristo at alam nila na siya ang Messiah. And for there is one God and there is none other but He. Sabi yun ng scribes. And to love Him with all the heart and with all understanding and with all soul and with all strength and love his neighbor as himself. Kahit yung Pharisee, naintindihan niya na kung ano yung dalawang commandment, yung binigay na commandment ng Panginoong Jesucristo. And sabi dito ng Panginoon, and when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, thou art not far from the kingdom of God. Hindi ka nalalayo sa kingdom ng Panginoon. Pero bakit sinabi ng Panginoon na hindi siya nalalayo? Bakit hindi niya sinabi katulad ng kasama niya na ipako sa krus na makakasama ka sa paraiso? Ibig sabihin, bakit hindi sinabi ng Panginoong Hesus na makakasama ka sa kingdom ng Panginoon? And may idea ba kayo kung bakit? Kasi alam ng scribes yung law at nauunawaan niya ito, pero may kulang. Ano yun? Yung pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa ating application, tatanungin ko ulit kayo, mahal po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Mahina na, kanina, lakas Kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo, dapat ibigay natin lahat para sa Kanya. Lagi nating tatandaan na yung mga ginagawa natin dito para sa Kanya ay hindi yun walang kwenta. At napiplease ang Panginoon kapag nagtutulungan tayo, nagsasama-samang gumagawa sa gawain niya. Ika nga doon sa mga asal tambay, walang tapon yung ginagawa natin sa Panginoon. Basta patuloy lang tayo naglilingkod sa Panginoon. At mahalin natin siya. Hindi yung mahalin lang natin siya sa salita, kundi ganun din sa gawa. Yun lamang po. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin.
Ama namin Diyos, nasa langit, maraming salamat po sa hapong ito. Kami po ay napaalalahanan ng inyong utos, Panginoon, na mahalin kayo ng buong kami, Panginoon, ng buong pagkatao namin, ng buong sarili namin, Panginoon. At ganoon din po, mahalin ang kapwa namin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-guide sa amin sa hapong ito, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan sa hapong ito at empower niyo pa po ang mga gagamitin. Bless our day, Panginoon. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen.